Sir, ano ba ang pagkakaiba ng trabaho ng security or ng armored sa protection agent? Sasagutin natin yan. Magandang tanong yan, ka-5-9, no? Para mapaliwanag natin kasi nga yung iba dyan ay talagang hindi alam. Akala nila is same. Pero ganito ang paliwanag natin dyan. So tayo ay protection agent din, class 2030. Kaya kahit papano alam natin yan, kaya papaliwanag natin yan based sa ating kaalaman o sa mga protection agent dyan. O sige nga, comment kayo. At syempre sa mga security natin sa mga armored crew. Ayan, ang pagkakaiba ito. Pero siyempre, paki-like and share ng ating video at siyempre paki-subscribe kay Kuya Isko Official at ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook, Charles Francisco. Ayan. So ayan po mga kaibigan, sasagutin na natin tong tanong na to. Okay, siyempre, hihimay-himay natin muna para mas maintindihan natin. Alright? Ang security guard ng armored ay siyempre may sariling training din yan na kung saan ito ngayong BSMA at saka itong SIBASTRAC kung tawagin, na kung saan o kaya yung BAGC na kung saan dapat mag-training ka nyan para yung magiging lisensya is magiging security bank armored guard. Yan yun. So ngayon, halimbawa kung ikaw kasi ay hindi ka sa bangko nagtatrabaho or hindi ka sa armored, is security guard yung iyong security license. Yan yung mga lisensya. So, bagkos, ang security guard is siyempre mag-training ka ng 15 days to 21 days at 8 to 5 ang pasok araw-araw po yan para magkaroon ka ng lisensya na lehitimo para magiging professional security guard ka or bank armored guard ka. So, yan yung mga training. Then, siyempre, at pag na-graduate ka na at siyempre kailangan lang dyan is high school graduate at Filipino citizen. So, yan po yung mga qualification at syempre yung mga dokumento, mga local clearance. Yan yung sa security or sa security bank armored guard or bank armored security. Sa armored dito ay yung mga nagdadala ng pera. So, ang mga nagdadala ng pera sa armored ay syempre meron silang special na trabaho na kung saan, nakikita naman natin yan, bumabiyahe-biyahe kung saan, na kung saan ini-escortan nila yung teller, na kung saan mayroong proseso, mayroong protocol, or mayroong mga SOP sa mga dapat gawin. Pero hindi natin ipapaliwanag kung anong mga dapat gawin natin kasi yung nag-viral nating video is nabura ng mga nakaraan, halos kulang-kulang 1 milyon na. So ngayon, yun yung sa security ng armored guard or sa mga armored escort, no? Mga kaibigan. So siyempre, may paliwanag lang tayo dito sa security kasi ang pinagkaiba yung pinag-uusapan dito. Ang mga PE naman or mga protection agent, ito naman yung mga kung saan dating mga bodyguard nga kung tawagin. Ginawang protection agent dahil nga ang ginawa is para magiging professional din siya. Dahil nga ang tawag dati is bodyguard. Para nga maging professional daw is gagawin siyang protection agent na kung tawagin ngayon ay PE. Ayan, naka-PE tayo, no, ang ating damit. So, ang trabaho naman ng PE, ganito. Pakinggan ninyo dahil nga sa paliwanag natin, makukuha ninyo kung ano bang pagkakaiba. Okay? Ang PE naman is dapat mayroon kang qualification at least ay 5 years security experience. Kung wala kang experience, pag ikaw ay civilian, nang hindi ka nag-experience ng security 5 years, is hindi siya qualified. Bagkos kung ikaw ay ex-army or ex-police or mga law enforcement, na galing ka sa mga law enforcement agencies, yan, pwede ka magiging bodyguard or protection agent. Kasi nga, dati nga talagang ang mga kinukuha ay dating mga PNP, dating mga military, may mga ganun, basta may mga sarili kang baril, yan mga kinukuha ng mga kumukuha ng VIP security. Ngayon, nung ginawa nga ng PNP siya para maging professional, yung mga protection agent or bodyguard is pinagtitraining na nila ng sariling training na kung saan ito po yung protection agent na kung saan same din sa security, 21 days to 25 days ang training ng protection agent, araw-araw din po yan. So yan, may pagkakaiba na nga lang ng training kasi nga medyo may mga advanced ng konti yan. Yan yung kaibahan dyan. Kanya nga lang, ang qualification nga dito is dapat ay 5 years security experience ka at syempre dapat yan may height limit siya. Pero kung medyo driver ka is bumababa ng 5'7", pero dapat 5'7" pataas ang height limit mo pag ikaw ay VIP security. Kanya nga lang, take note ngayon, ang daming nagtitraining, kahit na maliliit, nagtitraining na. So ayaw ko magsalita, pero alam nyo na yung nasa isip ko siguro, na kung saan talagang
Siyempre, business is business, sabi nga nila. Pero ang totoo, training lang kayo ng training. Pagkatapos ng training, wala kayong principal. So tayo po ay nagpupwesto ng mga bodyguard, mga nakaraan, yung maraming Chinese. Kaya sa mga PE dyan, ng mga tao ko, mga nakaraang taon, shout out sa inyo. Kay Alvin Arsiga, ayan, isa nating pinakamagaling na bodyguard dyan nung nagpo-posting tayo ng mga PE. So ayan no mga kaibigan, yun yung kaibahan na kung saan sa ngayon kasi is talagang dumarami na yung patraining ng mga PE, protection agent. At syempre pagdating naman sa trabaho, same din siya na kung saan pag ikaw ay protection agent is meron kang binabantayang tao or meron kang ini-escortang tao. Nag-escort ka sa principal mo or sa taong binabantayan mo. Siyempre, kailangan mo siyang i-secure kung saan man kayo pupunta. Yan, alam nyo naman, sinusundan lang yan. Kung ano, tinitingnan yung paligid, ganyan. So, hindi na natin kailangan i-elaborate yan or ipaliwanag lahat-lahat. Basta, yun ang pagkakaiba. Na kung saan, ang pinakamalaking pagkaiba talaga dyan is yung sweldo. Kasi nga, ang sweldo sa mga security ng armored is nakapasok lang siya sa minimum plus mga allowance na ginagawa. Then, yung sa protection agent naman is talagang hindi na siya nakabase doon sa minimum wage, kundi kontrata na yan, usapan doon sa principal. Kung halimbawa, pinakababa ngayon is kumukuha na yung mga principal ng 45,000 a month. Free kain na yun, free food na yun, then minsan stay in pa yun. Kaya talagang malaki ang sweldo ng protection agent or mga PE. Kanya nga lang, sa ngayon talagang walang maraming kumukuha ng PE dahil nga wala na yung ating mga dayuhan at lalo na mga Pilipino hindi kumukuha ng basta-basta yan na maliliit, kailangan malalaki talaga unless driver ka. Yan yung mga pagkakaiba, pero sa trabaho is same sila. Kasi nga bakit? Ang armored security is mayroon ding ini-escortan na tao at pera. Actually, mas lamang pa ng critical yung nasa armored. Kasi nga bakit? Dalawa ang kanyang tinitingnan. Araw-araw siya may risk. Araw-araw siya may threat. Bawat biyahe mo is may threat. Yan yung sa armored. Kasi nga, ang pinakamalaking threat doon is yung pira. Dahil araw-araw yan, threat sa tao yan, yung pira. Maliit nga lang na halaga, di ba? Ang daming nagkaka-interest, di ba? Yan pa kaya na bagbag ang dala ng mga security na armored. Kaya, mas malaki ang threat pag security armored ka. Yan yung kaibahan dyan. Dahil pira at saka tao ang binabantayan mo. Dalawa. At pinakamalaking threat is pira. Sa VIP naman or sa mga protection agent is tao lang ang binabantayan mo. Ngayon, kung yung tao na yun wala siyang death threat, peaceful ang paligid. Peaceful. Relax lang, kumbaga, dahil wala siyang threat. So, hindi siya ganun ka-delikado. Di katulad ng mga security armored na talaga delikado ang trabaho. Kanya nga lang, yun nga, sa kasamaang palad nga, kung saan yung pinakadelikadong trabaho, yun pa ang mas malit ang sweldo. Doon sa ako'y lang ika nga, yun pa ang malaki ang sweldo. Kasi nga bakit? Private kasi yun yung binabantayan mo. Dito naman sa security armored, private din. Kanya nga lang, iba't iba, marami kayong mga, kumbaga, naka-agency kasi, naka-agency. Pero marami kayong mga pinipikapan. Agency yung nagpapasahod sa iyo. Doon kasi sa mga VIP protection agent is direct ka. Private na pinag-uusapan ninyo, i-direct ka doon sa principal mo. So ngayon kasi talagang ganun ang karamihan. Direct na kausap yung principal, yung mga protection agent. Pero ang totoo niyan, dapat naka-agency din, same ng security guard. Yan ang lehitimong legit na pag-deploy ng mga protection agent. May mga vlog ako niyan sa mga nakaraan, kaya balikan nyo, panoorin nyo yun. Kaya yun po ang paliwanag natin, ang pinagkaiba ng security at security ng armored, mga escort at ang PE, protection agent ay sweldo. At saka critical masyado yung sa armored kaysa mga protection agent. Sweldo, then yung qualification. Dahil medyo mataas ang qualification dapat ng mga PE o protection agent. Kaya nga lang, ang problema nga sa ngayon, kahit na mga 5'4", meron ako nakikita ang mga nagtitraining. So ano ba yan? So dapat yan 5'7" pataas, 5'6" pataas. Yan ang mga standard na minimum na mga height limit yan. At syempre kailangan talagang malaki ang katawan, maganda ang tindig dahil yan ang binabayaran ng mga principal. Okay, so yan po. Sana may natutunan sa nagtanong natin ka 5'9". At maraming salamat muli, Kuya Isko Official. At ang ating channel na isa, Gwapong Bihero TV. At yung ating Facebook, Charles Francisco. Like lang, and share, and subscribe. At syempre, maraming salamat sa mga nakakapanood sa mga upload video natin.
at sa mga nag-share. Mabuhay po ang lahat at mabuhay Philippines. Bye-bye. Natin siya, Gwapong Biyahero TV ay narito na. So Kuya Isko